Ngayong araw, April 9, ginugunita natin ang 84 na taon ng Araw ng Kagitingan. Isang mahalagang pag-alala ito hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati sa Amerika. Muli natin balikan ang kwento ng kagitingan sa likod ng daang kilometrong pasakit ng Bataan Death March. Panoorin po natin to. This is the voice of freedom, broadcasting from somewhere in the Philippines. Bataan has fallen. The word had gotten around about the Death March, the forced march of the American prisoners by the Japanese, which caused many to die. These were the troops the general had in mind when he returned to the Philippines. Ganito ang mga tagpo sa malungkot at malagim na pagkatalo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa kamay ng mga Hapon noong World War II. Marami ang pinahirapan, marami ang namatay. Ang petsang Abril 9 ay araw ng pagsuko ng Bataan. Ngunit bakit nga ba sa kabila ng pagkatalo, ating inaalala ang araw na ito? Balikan natin ang mismong araw ng kanilang naging paglalakbay sa daang kilometrong pasakit. April 9, 1942, matapos ang 3 buwang matinding labanan, napilitang sumuko mga puwersa ng Pilipinas at Amerika sa kamay ng mga Hapon. Dahil sa kakulangan ng sasakyan patungo sa Tarlac na paglalagakan ng mga nagaping sundalo, puwersahan silang pinagmarcha. Kinabukasan April 10, sinimula ng tinaguriang Bataan Death March, kung saan mahigit 70,000 sundalo ang naglakad mula Mariveles, Bataan patungong San Fernando, Pampanga hanggang Capas, Tarlac. Sa ilalim ng matinding init, gutom at pang-aabuso, nilakad nila ang mahigit 100 kilometro sa loob ng humigit kumulang 9 na araw. Maraming sundalo ang walang sapat na pagkain at tubig, kaya't marami ang namatay sa uhaw at gutom. Ang mga nanghina at bumagsak sa daan ay minaltrato at pinapatay ng mga gwardyang Hapon. Tinatayang mahigit 20,000 katao ang nasawi sa marcha. Sa gitna ng mapait na paglalakbay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, lumitaw ang mga pangalan na nagpakita ng tunay na kagitingan. Kabilang dito sina Captain Ramon Alcaraz na naging Commodore at siyang nagtatag ng Philippine Marine Corps. Corporal Delix Tulfo na kahit retirado na noong panahong iyon, muling nagboluntaryo para lumaban sa World War II. Nakaligtas siya sa marcha, pero binawian ng buhay sa Capas Concentration Camp. Ang kanyang anak na si Ramon ay nakaligtas din at naging colonel sa Philippine Constabulary. Noong 1954, unang kinilala ng US Congress ang sakripisyong ito sa pamagitan ng joint resolution na nagdeklara ng April 9 bilang Bataan Day. Pagkalipas ng 7 taon, sa bisa ng Republic Act No. 3022, naging opisyal sa Pilipinas ang paggunitang ito, na kalaunan ay tinawag nating Araw ng Kagitingan o Day of Valor. Bilang pag-alala, itinayo noong 2000 sa tulong ng Filipino-American Memorial Endowment of Fame ang 137 historical markers sa ruta ng nangyaring marcha. Samantalang ang lugar kung saan nagtapos ang Bataan March ay idineklara bilang Capas National Shrine noong 1991. Ang mga pangalan ng mga nasawing sundalo ay nakaukit sa memorial wall, habang mga puno naman ang tinanim sa dating kampo na nagsisilbing paalala sa kanilang sakripisyo. Wala mang nangyaring tagumpay noong April 19, 1942. Sa mismong araw namang iyon, nagsimula ang maraming kwento ng kagitingan. Mga istorya na hanggang ngayon ay dala ng mga veterano, ng mga pamilya at dadalhin ng bagong henerasyon para sa pagpupugay at pagpapatuloy.